So, second example ng composition, h composed of f multiplied by x, kung saan una yung h of x. So, pasok natin yung f of x. So, ang given ng h of x natin ay yung same lang din ng una. So, h of x natin ay 3 over x plus 2. Ibig sabihin, kung saan ka nakakita ng x, doon mo ipapalit yung iyong f of x. Ngayon, dahil meron ka ng nakitang x dito sa baba ng h, so ilagay mo yung iyong given sa f of x. So, ang given mo sa f of x ay ito. So, 3x plus 2. So, lagay natin. Tapos, meron pa tayo sa h of x na 2. So, nilagay ko. Ngayon, kunin na natin yung final answer. So, 3, wala namang kasamang constant number sa ating numerator. And then, yung ating denominator ay 3x. Pagsamahin lang natin yung 2 is 4. So, tanggalin lang natin yung close and open parenthesis. So, kapag tinanggal natin yan, final yan ay so, magkakaroon siya ng 3. Okay, so kasulat na itong ginawa ko rito kasi yung example natin sa number 3 ay mahirap kung patay. So, plus 4. Ayan. So, final answer ng ating h composed of f multiplied by x. So, in number 3, meron tayong same daw po ng h composed of h multiplied by x. So, ang gagawin natin dito, since ang given natin ng h of x ay ito, yung ito. Ayan plus, yung h of x natin, 3 over x plus 2. So, kung saan ka nakakita ng x, palit mo lang yung iyong same din niya. Kasi, parehas lang daw sila. So, dito ako nakakita ng x. Papalitan ko ng 3 over x plus 2. So, plus 2. Kaso, meron pa siyang kasamang 2 ulit. Saan ba ito nakakalagay? So, ibig sabihin, yung 2 dito, habaan mo ito, tapos may plus 2. So, ang gagawin natin dyan, alam naman natin ito ay may numerator tapos another fraction sa denominator. Ibig sabihin, magkakaroon ka lang dito ng 3. Divide mo daw siya. So, lagi ko naman sa inyo tinuturo regarding dito. So, 3. Tapos, x. So, itong 2 na to, pagsamahin mo lang siya. Plus 4. Sabi ko, huwag matakot kapag ganito ang given. Lagyan mo siya ng denominator na 1. So, proceed ka sa operation ng multiplication. 3. Ito, magiging times x plus 4. So, x plus 4. Over, so reciprocate lang natin ito class ha. 1 times 3. So, 1 times 3 is 3. Magkakaroon tayo rito ng 3 times x is, so ito class, multiply mo lang ito. Yan. So, magiging 3x. Mag-annotate ka na lang para kapag kasi nag-annotate ka class, nagaganyan ka, nag-multiply ka, natututo ka. So, may x yun. 3 multiplied by 4 is plus 12.
Since ating operation is plus, ay nakalagay sa numerator is may plus. And then, divide natin daw siya ng 3. So, over 3. So, this is the final answer. Okay, so 2 and 3 is the final answer.